Iyo ang lahat at iyuko at ipikit natin ang ating mga mata para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masikit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Okay, mabuti kung ganon. Ako, si Ginoong Cedrix Balate, ang inyong magiging guro ngayong araw. Bago natin simulan ang ating klase, magsitayo muna ang lahat para sa ating pangpasigla. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy bear. Buhayan na ba ang lahat? Okay, mahusay. Ngayon, maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Ilan ang lumiban sa lalaki? Ilan ang lumiban sa babae? Magaling! Ako'y nagagalak na kayo'y naririto ngayong klase. Mga bata, pagkipasa ng inyong takdang aralin. Okay? Ngayon, bago natin simulan ang ating klase, babasahin muna natin ang ating bahay patakaran na merong acronym na masaya. Para sa letter M, maging mabait sa kapwa. Para naman sa letter A, ayos ang pakikipag-usap. Pangatlo, sikapin ang pakikinig. Ang A, alam ang mga panuntunan. Ang Y, yamanin ang pakikipagkaibigan. Ang A, ayos ang pag-uugali. Umaasa ako na ito'y inyong susundin para maging matiwasay ang ating klase. Mga bata, ano ang ating itinalakay noong nakaraang araw? Mahusay. Ano-ano naman ang mga elemento ng sining? Magaling. Magaling dahil inyo pang naaalala ang ating itinalakay noong nakaraan. Ngayon, meron tayong isang gawain. Ang panuto ng inyong gawain, hanapin at bilugan ang mga salita sa loob ng kahon. Ang mga salitang nasa ibaba ng kahon ay ang mga salitang hahanapin nyo sa loob ng kahon. Mahusay mga bata, ngayon babasahin na natin ang mga kahulugan ng mga salita. Una ay ang relief. Ito ang uri ng sining kung saan nakaangat o nakaumbok ang disenyo mula sa background. Pangalawa ay ang painting. Ang painting ay isang larawan o sining na merong disenyo. Ang mga salitang ating nahanap ay mas lalo nyo pang maiintindihan mamaya sa ating tatalakayin. Mga bata, pagmasdang maigi ang larawan. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling. Sa palagay nyo, ano kaya ang maaaring gamiting elemento ng sining para magmukhang maganda o tunay tignan ng isang bagay o larawan? Magaling. Mahalaga lamang na inyong malaman ang mga elemento ng sining para kayo'y makagawa ng magandang disenyo o larawan. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang relief printing. Ano nga ba ang relief printing? Ang relief printing ay ang mga disenyo, letter print o logo na makikita sa mga papel, tela, tarpaulin na materyales. Ang mga disenyo ay hindi inulit-ulit sa pagpinta o pagguhit. Ang relief printing ay may dalawang proseso. Una ay ang additive process. Kapag sinabi nating additive process, ito ay isang proseso
ng pagdagdag ng mga materyales sa paggawa ng disenyo. Kapag sinabi naman nating subtractive, ang subtractive ay isang uri ng proseso ng pagkuha ng mga disenyo. Process of creating a relief print using foam board and acrylic paint. Relief prints are created from a raised image. When creating a block for relief printmaking, the material you carve away will not print. Only the material that remains will print. For this example, foam is being used in place of a traditional block material. Drawing an image into the foam mimics the traditional relief printmaking process of carving material away. When you are ready to create a print of your block, squeeze a small line of paint onto your inking plate. Use your brayer to warm up the paint and create a path of paint large enough to fit your brayer. It is important to apply the paint evenly to your brayer so that it prints evenly. Make a pass with your brayer, pick it up, and make another pass. This will ensure that you cover the entire brayer with paint, not just a portion of it. Continue until the brayer has an even layer of paint or ink on it. Since acrylic paint is being used for this demonstration, it is important to work quickly. Traditional printing ink is oil-based, which allows for more time to assemble and gather supplies. Make consistent passes onto the block. Do not stop mid-block. Continue with your pass to the end of the block to avoid lines in your print. Once your block is inked, carefully place pre-measured, pre-cut paper onto your block. Try to position the paper as evenly as possible, keeping an even border on all sides. While holding the paper in place, rub the paper with the back of a spoon. Apply even pressure across the parts of the paper covering the plate. This will help to transfer the ink from the block to the paper. Carefully peel away the paper to reveal the print. Inspect it for quality. Repeat the process to create a series of prints. Mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating itinalakay ngayon? Mahusay! Ngayon sa puntong ito, hahatiin ko kayo sa 3 grupo at kayo ay magbibilang ng 1 hanggang 3 para malaman niyo ang inyong kagrupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng tag-iisang gawain. Bago natin simulan ang ating gawain, babasahin muna natin ang mga pamantayan sa pangkatang gawain. Una, panatilihin ang katahimikan at kaayusan habang isinasagawa ang pangkatang gawain. Pangalawa, makilahok sa talakayan at ibahagi ang iyong nalalaman. Pangatlo, tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Pang-apat, linisin at iligpit ang mga kagamitang ginamit. Pang-5, ipaskil ang inyong gawain sa pisara at ipaliwanag ng buong husay ang inyong ulat. Naway inyong naintindihan at sundin. Narito naman ang mga rubric sa paggawa ng relief painting. Description, pagkamalikhain, tekstura o detalye, paggamit ng materyales, presentasyon, kabuuang puntos. Pagkamalikhain, 15 puntos. Tekstura, 15 puntos. Paggamit ng materyales, 10 puntos. Presentasyon, 10 puntos. Kabuuang puntos, 50 puntos. Okay, para sa pangkat 1, merong direksyong pagmasdan ang mga sumusunod ng etnikong disenyo. Pumili ng 3 disenyo mula dito, iguhit at isaayos ang 3 disenyo sa inyong kagustuhan. Para naman sa pangkat 2, ang direksyon ay sundin ng maingat ang mga hakbang sa paggawa upang mabuo ang inyong relief painting gamit ang banana stick o anumang material na maaari pang ukit o pantatak. Para naman sa pangkat 3, ang inyong direksyon sa inyong gawain, gumawa ng isang greeting card gamit ang nabuong relief mold mula sa activity 2. Sundin ng maingat ang mga hakbang upang makabuo ng maayos at malikhain na disenyo. Mahusay mga bata! Kayo ba ay naniniwala na ang pagmamalaki ng sariling kulturang painting na relief painting ay may papakita ang pagmamahal sa kultura? Magaling! Paano niyo magagamit ang ating aralin sa totoong buhay o sa bawat sitwasyon? Magaling! Mahusay! Nararapat lamang na ipagmalaki ang kulturang sining katulad ng relief painting para hindi makalimutan at mas umunlad ang kulturang sining. Mga bata, gusto niyo pa ba ng isa pang gawain?
Okay, mahusay. Kung ganon, ang inyong gawain, basahing mabuti ang bawat pangungusap at ayusin ang mga titik sa loob ng kahon para makabuo ng tamang sagot. Magaling mga bata! Ngayon, base sa inyong natutunan sa ating gawain, ano ang kahalagahan ng napag-aralan? Mahusay! Paano mo maipapakita o mapapahalagahan at mapapanatiling maunlad ang kulturang sining na relief print? Okay, mahusay! Ngayon, meron na kayong natutunan sa ating aralin sa kulturang relief printing. Ngayon, pipili ako ng isang mag-aaral na sasagot sa aking tanong na ngayong araw, natutunan ko na mahusay mga mag-aaral dahil kayo ay may natutunan sa ating aralin at ito ay magagamit nyo sa pagpapahalaga sa kulturang sining na relief printing. Mga bata, sa puntong ito, kayo ay kukuha ng isang pirasong papel para sagutan ang inyong pagtataya. Ang panuto ng inyong pagtataya, basahin ang pangungusap at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa isang pirasong papel. Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Sino ang nakakuha ng 5 puntos, 4 na puntos, 3 puntos, 2 puntos, 1 puntos, at 0 na puntos? Mahusay mga bata! Ngayon, kumuha kayo ng inyong kwaderno para isulat ang takdang aralin. Ang panuto ng inyong takdang aralin, gumawa ng isang relief painting at gumamit lamang ng simpleng materyales na makikita sa loob o sa labas ng inyong bahay. Sundin ang rubrics ng paggawa ng relief painting para makabuo at makagawa ng maayos na disenyo sa inyong relief painting. Maraming salamat at paalam na mga bata. Hanggang sa muli.